What's up guys, it's your boy Jet back at it again for another vlog. So guys, today gumising ako ng maaga para masilayan ang sunrise. Tinry ko nga pala gisingin si Teng kaso sobrang lalim talaga ng tulog niya. So tara, samahan niyo ako, enjoy natin. At yan guys, makikita niyo ang morning waves. Ang dami nga palang naglalakad guys, maaga pa lang to 6 a.m. Kaya nabilib din ako, kaya eto, pupunta tayo. Ito nga pala yung resort guys, walang katao-tao. Napaka-peaceful. Sarap din minsan ng ganito, yung gigising ka ng umaga tapos isoak in mo lang lahat ng, isoak in mo lang lahat. 5 days nga pala kami nagstay dito sa hotel na to guys at so far ito yung pinakamagandang nastayan namin dito sa Mexico kasi pangalawang balik pa lang namin to eh. So, ayan, mas solid siya sa una naming napuntahan. Tignan mo naman, ilang steps lang tapos nasa beach ka na agad. Pero may gusto ako puntahan talaga dito eh. Lagi ko siya nakikita sa bintana. Yung pinakaduluduluhan ng area na to. Kung saan merong tipak-tipak ng bato. Tignan natin kung ano bang meron dun. Hindi na nga rin pala ako nagyaya guys. Kasi bukod sa mag-aantay ka pa, baka hindi pa matuloy. Masarap din naman minsan mapag-isa guys. So yun lang, para mag-reflect ka din sa mga nangyayari sa buhay mo. Sa blessings, sa mga problema, sa kung ano-ano pa. Basta minsan maganda rin yung mapag-isa, lalo na sa lugar na ganito, talagang mapapa-thank you Lord ka. Sorry guys, ang tagal pala natin dito sa waves kasi alam nyo na minsan lang naman ako mapunta sa ganito. Kadalasan puro makinarya, puro may ingay na syudad yung nasisilayan natin. So ayan, talagang sulitin muna natin ang sandali dito sa Cancun. Napakaganda talaga guys. Sarap talaga maligo. Pero natatakot ako maligo mag-isa kasi baka may shark. Umagang-umaga walang sasagip sa akin. Alam niyo yun kasi kapag nasa mga ganito kang settings, pag mag-isa ka, iniisip mo talaga na may mangyayari sa'yo tapos walang sasagip. Kaya syempre, di na ako lalapit yan. Pinapalapit ko na mismo yung wave sa akin. Alam niyo naman, pwedeng mangyari ang mga nai-imagine mo anytime, anywhere. Kaya ikaw, kung nanonood ka, pagsikapan mo rin makapunta dito. Kasi napakaganda talaga dito. Napaka-solid. Mapapa-feel ka talaga na blessed ka. Tapos di ko na alam yung sasabihin sa kasunod nito. Kaya tara na nga, punta na nga tayo dun. May lakad nga pala kami ngayon guys. At ayan, suot ko na rin yung suot na gagamitin doon. Alam ko napakalayo pa ng pupuntahan namin eh. Pero kasi mabilis lang yung oras dito guys. Maya-maya gigising na rin yung mga kasama ko. Tapos ayun, sasakay na kami sa bus. Tapos pupunta na kami sa paroroonan. So guys, ayan, napakaaga natin nakapunta. Hindi pa sumisikat ang araw. Kaya pepwesto na ako ng maayos para may mga video-video tayo. You know, putik na yan. Kala mo talaga yo. Sheesh. So guys, nakakamiss yung panahon na to, no, na medyo may laman pa yung buhok ko dyan sa ibabaw. Kaya ngayon ko lang din to na-post kasi ang dami na nangyari. Paubos na yung buhok ko sa dami nang nangyari. Yan pala si Kung Fu. Nag-i-stretching, oh grabe. So guys, marami nagpunta ng umaga na to sa area na to. Kaya talagang wala, di ko na alam yung sasabihin. At eto na nga pala guys. Napakaangas ng scenery. Minsan lang to guys, kaya sarap din gumising ng maaga. So suggest ko sa inyo pag nagbakasyon din kayo, lalo na sa tabing dagat, gumising din kayo ng maaga. Pakinggan nyo yung hampas ng alon, yung tunog ng mga ibon. Kasi minsan lang yan, malay nyo one day, hindi nyo na yan maririnig. So ayun, nung sumikat yung araw ng kaunti, napasabi ako ng thank you for sunshine. Thank you for rain. Thank you for joy. Thank you for pain. It's a beautiful day. Medyo pangit yung decision ko nga pala na nakachinelas lang ako guys. Kasi yung mga bitak-bitak dito medyo delikado. Kaya hindi na rin ako nagpakalayo-layo. Dito na lang, tapos pumunta na ako sa mas safer na pwesto.
Tapos, syempre, hindi pwedeng mawala yung gagawa tayo ng pang reels. So, ayan, motivational rice kunyari. Pero yung totoo talaga niyan guys, sinoke in ko talaga guys kung gaano ka-bless. Gaano ka-bless yung nangyayari ngayon sa buhay ko. Kasi, hindi naman lahat nakakapagbakasyon, hindi naman lahat nakakapunta sa mga ganitong lugar. Kaya talagang laking pasasalamat ko na isa ako sa mapapalad na tao na nakapunta sa lugar na to. So yun lang. Kinailangan ko rin bumalik agad dyan kasi kita ko yung halon parang lumalapit sa cellphone ko. Kaya ayan, dinampot ko na. Tapos ayan, one last time bago bumalik sa hotel. Sulitin muna natin ang hampas ng alon, ang sinag ng buwan at ang tunog ng mga ibon. Sayang di ako nakapagdala ng pentel pen guys. Lalagay ko sana yung batang pasaway dito. Ayan, ang daming vandal. Pero okay lang, at least hindi na tayo nakadagdag sa kalat ng mga bato. Or kalat ng basta kahit ano. Tapos yan, samahan nyo ako maglakad pabalik. Kung makikita nyo guys sa area na to, walang mga seaweed. Kasi talagang yung area na to, hindi talaga siya umaabot yung seaweed eh. Parang pa-curve kasi siya. So, doon banda sa gitna ng curve, doon talaga naiipon yung mga seaweed. Kaya gustong gusto ko sa lugar na to. Pero hindi na to yung tapat ng hotel namin. Pangalawang hotel kami after nito. So, pero walking distance lang siya. Napakaganda. So, yung pinagstayan nga pala namin guys, Crystal Cancun. Tapos yung tapat nito ay Grand Crystal Cancun. So, parang 5-star siya. Tapos yung ini-stayan namin, mas below lang doon. Sorry guys, ang dami kong dada. Breakfast na tayo. Yan nga pala guys, dito pwede kang magpaluto ng omelette or kung anong gusto mo dyan sa grill na yan. Pero aside from that, maraming mga naka-ready na breakfast dyan. Like mga sausage, mga hash browns, tapos may mga ano rin na naka-ready dyan kung ano-anong klaseng tinapay. Libre lang din to, kasama na to sa binayaran mo kasi all-inclusive. Pero nagbibigay tayo ng tip. Para sa akin, binibigay ko mga $1 lang, ganun. Ano na yon sa buong breakfast ko na yon. Ayan guys, marami kang pagpipilian na pwede mong ilagay sa omelette mo. Pwedeng may mga sausage, may sibuyas, may kamatis, may carrots, may kung ano-ano pa. At ayan na nga guys, finished product. Pwede kang bumalik kahit ilang beses. At ito nga pala guys, yan yung mga sinasabi kong mga naka-ready na. Hindi siya masyadong after ilang days mo dito, parang di mo na uulitin. So, hanap ka na naman ng iba. Tapos yan guys, maraming fruits. Pero syempre, babiyahin na tayo. Papunta na nga pala tayo guys sa Tulum. 2 hours nga pala yung biyahe guys. Mga 7 a.m. na kami umalis. At samahan nyo kami. Aantokin tayo sa biyahe na to. Ito nga pala guys. Para nga pala kami nag-field trip. Nasa malaki kaming bus na may AC. Kung natatandaan nyo yung mga field trip nung araw. Ganyan yung mga bus. Ayan. Jaime and Shaira guys. Tapos syempre kami ni Teng. Hindi naman halata na busog ako sa breakfast, no? Tsaka parang bakat pa yata, So, kada tour dito, guys, i-explain nila sa'yo sa both languages, Spanish at tsaka English yung tour. Kaya, di ka maboboard. Medyo mako-curious ka pa nga kung ano yung sinasabi. Kasi, tinatranslate din agad yung English sa Spanish, eh. So, ayun lang. Share ko lang yung part na yan. At ang unang stop namin guys, ito, nagpamasahe nga pala tayo sa mga Mayan people. Sila pala yung mga matagal nang namumuhay dito sa Mexico. Parang mga na sila eh. Sila yung katutubo. Ang alam ko, ilang millions na lang sila eh. Kaya dinadamay na sila sa mga tour para kahit papano may business sila. Tapos, ayan yung mga business nga pala nila. Ayan yung mga product nila. Mga gawa sa bato. Iba't ibang klaseng bato. Hindi yung bato na pumapaldo Kakaibang bato. Yan, gawa talaga nila. Tapos, kanina yung minasahe sa akin. Parang hot stone yun. May mga
kung ano-ano silang nilalagay. Pero masarap naman, kaso alam mo yun, dito ka sa bakasyon, tapos hindi mo siya feel kapag sa ganito lang nakatayo. Maganda magpamasahe nakahiga. Sobrang init nga pala dito guys sa pinuntahan namin na to. Hindi ko akalain na wala kaming dalang payong kasi hindi naman namin na-experience yung ganito kainit dito eh. Pinuntahan nga namin to guys sa Chichen Itza. Isa siya sa 7 Wonders of the World. Napakaangas, napakalaki niya in person guys. Sayang, binawal na nila yung pag-akit din sa tuktok kasi marami atong na-aksidente tsaka mga pasaway. Tapos syempre pinapreserve na rin nila yung kondisyon nitong pyramid na to kasi iilan na lang din to sa mundo eh. Yung kagandahan sa mga tour na ina-avail mo dito hanggang sa mismong destination may magpapaliwanag. So, ayan, tinuturo niya sa amin kapag pumalakpak ka ng ganyan. Magre-reflect siya dun sa tuktok ng pyramid. Tapos, parang may sumasagot sa'yo na ibon. 1 second. They need to explain you everything. You can come. Siguro papalitan yung battery ng ibon. Ang talino Kasi, mo ah! kasi pumapalagpak sila, hindi wala na naririnig eh. Ang talino mo ah, tropa. Di battery pala tito, di battery. Sabi ko. Di palakpak tayo after nila magpalit. Ang taba ng utak nun. Hindi mo ropa. Lobat na yun. Hawakan mo lang. Mga naiinitan. sila walang pakaraw. Oh! Yan, oh. Wala na, kita. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Hawakan. Oh, yung init. Yan. Sayang. Nang suotin mo na yung blade mo. Yung blade shade. Yeah! Si Jared lang yata walang, ay may dala. Kompleto yan. Meron pa ako isa eh. So guys, syempre, pag magbabakasyon kayo, maganda rin yung may mga natututunan kayong bagong bagay, lalo na sa ibang lugar. Maganda rin talaga yung marami kang pupulot pagbalik mo sa tinitiran mo. Kumbaga, may ginagawa ka na something with purpose. So, ayun yung payo ko lang kapag pupunta kayo dito. Magdala kayo ng maraming tubig. Dress kayo ng medyo manipis lang. Tapos, magdala kayo ng payong kasi sobrang init talaga dito guys sa lugar na to. Dito lang ako sobrang nainitan. 2 hours nga pala to away sa Cancun. Maganda rin talaga ng combo ng tour namin dito guys. So napakainit dito, 'di ba? So ang next na pupuntahan namin ay syempre parang Batis or sa kuweba guys na may mga tubig, sa English mga sinkholes. So need na talaga namin pumunta doon after dito kasi sobra talaga guys, talagang na-drain kami. At ito na nga pala guys, papunta na kami sa kuweba. So parang dumaan kami sa maliit na village, para may mga tianggi pa yata. Tapos sunundan lang namin yung guide. Ayan, check yung ticket mo. Tapos mahaba-haba pa yung lalakarin. So kung may hika ka, kung malakas yung atake ng hika mo, hindi ka talaga pwede para dito. Kasi ako may hika ako pero hindi na siya ganun ka severe. Pero na-survive ko naman to, yung init, tas biglang daming lakad. Okay, jump. Go na, go. Nararamdaman na ka. Hala, Jaime. Si ano kaya? Ha? 1, 2, 3. Sarap, no? Sarap. Sino hindi makapag-enjoy? After nung... Nay, tahan! Nay, go! Nay!
Kasi ano to eh, mid minerals eh. Ayan na. Eh, wag mo akong gaganunin. Truce. Ayaw pa. Ayaw mo ba? Ha? Ito magulo, gago. Nay, takot ka ba, Nay? Sabihin mo sa akin yung totoo para... So, takot ka talaga? Hindi, umamin ka. Kung di ka takot, di kita tatakotin malunod. Katulad niyan. Tangina mo. Oo, ano? Oh. Sinay. Nang lunurin. Nang tara, nang sinay. Nang takotin natin sinay naman. Nang Kalain? Nang di na nga marunong lumangoy. Tanggalin ko yung jacket ko eh. Yan. Hindi mo rin kaya lumangoy. Natatanggal yung sapatos. Ayop ka. Ang ina. Kunin mo na, Jet. Mama Rix. Ba, nakakalutang na si Nenay? So ayun guys, nag-spend lang kami dito ng good 1 hour. So after nito may pinuntahan na kami. Ito yung syudad ng Valladolid guys. So may church dito na parang almost 500 years old na siya. So since na-amaze din ako na makita. Kaya nga lang hindi siya open kaya nag-picture lang kami sa labas. Tapos guys, ito pag uwi namin dinner na nga pala. Atake agad guys, grabe gutom na gutom ako. Mag ano ka? Live? Mag-haul. Ha? Food haul. We have chicken nuggets. Arko, ayoko na mag-mukbang. Chicken nuggets? Ayoko na mag-mukbang. Él dice así más o menos. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir te quiero, te adoro, mi vida. Pones toda tu atención, que será tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, y te todo el calor de un beso. So kada gabi guys, iba't iba sila ng pakulo, tas iba't iba rin ng klase ng pag-setup ng kainan. Minsan nasa loob, yan ngayon nasa labas, may barbecue, may mga seafood. So sinulit namin yan guys after namin kumain. Nagpa-relax lang kami saglit, tas nag-swimming na kami. Talagang sinusulit namin yung bakasyon. Tapos dito guys, pwede ka rin uminom kahit nasa swimming pool ka. Like I said, magbibigay ka lang ng tip. Usually, $1 na USD, masaya na sila. Pero minsan, kahit may dala kang Canadian or Mexican, okay na din. Kaso minsan, napapasobra ka ng bigay eh. Kaysa kapag USD lang dala mo $1, alam mo nang enough na yun. Happy-happy na talaga sila dun. Inom. Si no paro de tu risa la vez, es como un